Siya yung speaker sa panahon ni Duterte at natanggal siya ni Sara Duterte. At hindi natin alam ang dahilan kung bakit pinatanggal siya. At pinalit nga doon si speaker, naging speaker si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At anong dahilan? Ito pala ang dahilan, yung sobrang kapag nanakaw ni Speaker Alvarez. At inakusahan siya sa pagnanakaw sa 4 billion na proyekto ng Panabo hanggang Tagum na flyover. So 4 billion yun. At actually, maalala ko, in-expose pa ni Erwin Tulfo yun. Pagkatapos, inakusahan din siya na nagnakaw doon sa Piatco no siya ay secretary ng Department of Transportation. At ang pagnanakaw niya doon ay yung pinagawa yung NAIA 3 na airport ay mayroong grupo na nag-combine ng mga negosyante na ang pangalan nila ay Piatco. So ngayon, ibinigay yun sa Hapon na kontraktor at ang Hapon na kontraktor ay ibinigay yung subcontract sa pagpatanggal ng mga pagdemolish ng mga building na dapat i-demolish para maipatayo yung bagong airport. At kita mo naman hanggang ngayon, sa totoo lang, napakaganda na pagkagawa ng tinatawag na NAIA 3 terminal. Pero ang sa likod po niya lahat ay si Secretary Pantaleon Alvarez. Ngayon, ang laki ng kinita ng Wintrack na contractor na nag-subcon sa pagdedemolish ng mga building. At yan po ay pag-ari ng kanyang asawa na iniwan niya na ngayon. At ngayon, ang asawa niya ngayon ay bagong chicks. Maganda rin. So, doon niyo po binuhos ang kanyang talento o abilidad sa pagnanakaw ng pera sa gobyerno. At bumili po siya doon sa bundok. Hindi ko alam kung legal yan kasi bilang sanay sa pag-aabogado sa lupa, pwede ko na sabihin, expert po ako pagdating sa lupa, ay hindi ako maniniwala na ang lupang iyon na kung saan nakatayo ngayon ang kanyang napakalaking mansion, kung hindi ako magkakamali, ang halaga ng pinatayo niya ay mga 200 million. At meron pang helipad na sa tuktok ng bundok. Diyan na itinira yung kanyang kabit na magandang kabit na si Jennifer Maliwanag. Napakaliwanag ng buhay ni Pantaleon Alvarez ngayon. Ha? Speaker, former speaker. Maliwanag ba? So ngayon, kung bundok po yun, yan ay public land. Hindi ko lang, abogado naman si Pantaleon Alvarez, siguro na-check niya. Hindi ko alam kung paano napatituluhan yan, bundok yan. So anyway, sa bundok na yan, 20 hectares yan. At binakuran niya lahat yan, kompletong bakod. 20 hectares palibot. Magkano kaya magagastos mo sa bakod? Milyon-milyon din ang gagamitin mo. Ilang kilometro na bakod kaya ang gagawin mo niyan. So pagkatapos niyan, hindi pa nagkasya, inisponsoran pa kasi speaker siya noon, panahon pa ng COVID, sinikreto kasi walang ibang mag-imbestiga kasi COVID eh. Tinayo po ang highway na 150 million ang halaga ng highway mula sa Maharlika Highway papasok sa bundok doon sa para sa mansion ni Speaker Makwad at pinangalan pang mansion at titulo doon sa nakita kong titulo kung tawag namin niya Tugalhab titulo eh. Hindi ako maniwala na titulo na yun, valid yan. Anyway, nakapangalan po sa titulo ang may-ari si Jennifer Maliwanag. Paano naman magkapera ito si Jennifer Maliwanag? Nakapa-imposible, di ba? Ito ngayon, pakinggan ninyo yung expose tungkol sa kanya. Ito po, i-play natin. Ito. Asan ba yun? Ito. Yan. I-play natin. Abangan nyo. Ito, i-play natin. Yan. Naniniwala po kayo na hindi naging maganda ang epekto ng pamumuno ni Duterte dito po sa ating bansa? Definitely yes. Oo. Malaki rin yung pagkukulang sa pag-handle nung lalong-lalo na yung pandemic natin. Kinahanglan mo pili tag presidente nga kahibalo mo handle ni ining COVID. Kanang presidente nga ay utok, dili lang pa isog-isog.
Let's admit it, no? Tinira niya noon si Duterte, tinira niya pa noon yan. Pero magkakampi na sila. Di na ta mag-inatikay dire. Kining handling sa COVID pandemic sa Una tibuok tayo Pilipinas. magplastikan. Kaya dapat ang piniling Duterte, presidente, ay yung marunong hindi lang matapang. Is a failure. Failure daw si Duterte. Kulang lang tayo, yung present administration, yung pag-address ng problema sa pandemic, itong COVID. So, kinontra niya si Duterte sa pag-address sa pandemic. Matindi ang banat niya. Para bag napakagaling, napakalinis niya. Pero sobra naman siyang kurakot. Yan ang mansyon niya. Anomalya ni Congressman Pantaleon Alvarez. Yan ang mansyon niya. Yan ang highway na Ito ginawa ang ng barangay Magdum, DPWH. Tagum City, Davao del Norte. Dito makikita ang isang malaking road construction project ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa unang tingin, masasabi mo na ang proyektong ito ay para talaga sa ng barangay, sa ikakabuti ng sambayanan. Subalit, totoo kayang ang proyektong ito ay ginawa sa ikakabuti ng mga naninirahan dito o baka para lang ito sa kapakanan ng iisang opisyal na gobyerno? Ayon sa nakalagay na karatula o billboard ng Umano'y Commission on Audit, ang proyektong ito ay isang road construction and concreting project na nagsisimula sa Maharlika o National Highway Barangay Magdum papuntang Barangay New Balamban. Dito pa rin sa lungsod ng Tagum. Ito ay nagkakahalaga O, kita mo? ng mahigit 47 Proyekto ng bansa, million pesos. 47 million. Subalit ng aming suriin, wala namang kabahayan o komunidad ang madadaanan o mapupuntahan ng kalsadang ito, kundi ito ay papunta sa isang pribadong lupain na Ayun. mayroon ng mga gusali na kasalukuyan ding ginagawa. Malapit sa gate ng naturang propiedad ay may nakalagay na ng mga billboard ng DPWH at ng Commission on Audit kung saan nakasulat na ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng mahigit 84 million pesos. Sa ngayon, inalis na ang billboard na ito. Kung ang papasok na kalsadang ito mula sa National Highway ay nagkakahalaga ng mahigit 47 million pesos at itong karugtong na papasok sa lupain ng isang pribadong tao ay nagkakahalaga naman ng mahigit 84 million pesos. Sa makatuwid, ang proyektong ito ay may kabuuang halaga na mahigit 131 million pesos. O, ni-round up ko lang, 150 million. Tingala ko, kanilang diri sa Magdum, na ikaratula dito, commission audit na kabutang, pero ang project ko sa dito, 84 million plus. Unya, akong nakita dito, ang nakabutang sa project, Maharlika Road. So, mangutan ako karon sa kong galingon, ang Maharlika Road, di ba national? Nga nung gibutang man diha sa Farm to Market Road. Una sa akong nakita, kanang tumoy sa karsada, kanang gisimento karon na 4 lanes, with kanal na side by side, kutubra sa iyang mansyon. So, mangutan ako kanang mansyon, pila ray sweldo sa congressman. Pila kagatos ka milyon ng iyang mansyon karon. So, asa nagikuha ang funding? So, sa ato pa, adunay anomalya. Muna ang gusto na ako diha, ug mahimo, i-audit na diha, tan-awon ng iyang mga sa iyang sweldo. Kami ay nagulat sapagkat sa laki ng halaga ng proyektong ito na ipinatupad ng DPWH, bakit parang hindi umabot sa sentro ng kabilang barangay ng New Balamban? Bakit kaya ito'y nakatuon lamang papunta sa isang pribadong lupain? Nang aming suriin, ang lupaing ito pala na kung saan nakasentro ang road construction at concreting project na ito ay pagmamay-ari o nakapangalan sa isang Jennifer Maliwanag. Yan ang kabit niya. Ayon sa titulo na aming nakuha sa Registry of Deeds ng Davao del Norte, ang lupaing ito ay may lawak na mahigit 33 ektarya. Naku, 30 hektarya. Sa ngayon 30 makikita hectares. mo dito ang matitibay na konkretong pader na nakapalibot sa lupang ito na sa loob ay may 2 malalaking bahay. Sino ba si Jennifer Maliwanag na para bang napakaswerte naman niya at gobyerno pa Saan ang kumuha ng pera naglagay yan? ng konkretong kalsada papunta sa kanyang lupain? Sa aming pagsusuri,
At alam na rin ito ng taga Davao del Norte na ito palang si Miss Jennifer Maliwanag ay ka-live-in partner ni Congressman Pantaleon Alvarez. Matapos niyang iwanan o iabandona ang kanyang legal wife na si Emily Alvarez. I was abandoned right Yan si after Emily. Sona when he became the speaker. We've been together for almost 30 years. Kung gayon, hindi maikaila ni Congressman Alvarez na ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang isang kongresista ng Davao del Norte upang malagyan na magandang daan ang kanyang lupain gamit ang pera ng taong bayan. Dahil may karapatan ang taong bayan na malaman ang katotohanan, ating sinubaybayan ang progreso ng proyekto. Oh, grabe no, grabe. Setyembre 30 taong 2020, ganito pa ang proyektong ito. Oh, wala pang kwenta, September din. 2020, ano yan? COVID ba yan? COVID. Oh, COVID ginawa. Nung COVID, walang pupunta. Hindi mabisto. Ang pag-ibig talaga, ho. Hamakin ang lahat, masunod ka lamang. Nobyembre 19 taong 2020, ganito na ang makikita dito. Mabilis, pagkagawa ng construction. Nitong Enero 12 taong 2021, ganito na. Ayun, talagang minamadali. Marso 2 taong 2021 hanggang sa kasalukuyan, talagang makikita mo na ang proyektong ito ay papunta sa lupain ni Congressman Alvarez, kung saan doon nakatayo ang kanyang bahay na inaayos upang magiging mansyon. At klaro rin na dead end na ang kalsadang ito na proyekto ng Dead gobyerno na hanggang sa lupain lamang ni Congressman Alvarez papunta at siya lamang ang makikinabang dito. Tingnan mo naman ang lawak ng propiedad ni Congressman na ngayon ay may maganda ng kalsada at may helipad pa. May helicopter pa dyan, ha? Is nahug magud mga private tungod kay ang mga tagihaan ng lunaa diha matud pa sa ako ang na-monitor is mga Alvarez. So sila ang tagiya. So ang sitwasyon sa kalsada diha is ang dead end na siya. Unya tapos nakaparer na siya palibot. So bot pa sa bot private jud siya. Wala may connection sa laing lugar. Mao na nga ang istorya sa mga tao dia is road Road to my house. Dili farm to market road. Kay farm to market road daghan ang mga benepisyo nga community. Karon daghan man nagmuloan na pero mo lagi igo ra punta sa mulo kay wa man tay laban ani mga dagko nga mga kuan politiko. Ganito na ba talaga kayaman si Congressman Alvarez? O di kaya galing sa investment scam ang perang ginamit niya sa pagbili ng malawak na lupain ito? Sa dami ng mga sirang kalsada sa Davao del Norte na dapat ring mabigyan ng kaukulang pansin ng gobyerno, ito ang isang kongresista inuna pang gastusan ng pondo ng gobyerno o buwis ng taong bayan ang kanyang sariling lupain. Sa nakikita natin, masasabi pa ba natin na hindi korap itong si Congressman Alvarez? Yan. Ang kwan po, yung sinasabi na investment scam niya, na iyan pong region na investment scam. Lang pinag-iba yan sa kapa ni Pastor Apolinario. Ang kapa ay kapos padatubuin o di kay mga kapos sa pera ay payamanin. So marami silang naimbita sa ngalan ng Diyos at marami nag-invest. Ito naman ang region, maraming nag-invest. Ang kapatid ko po na nurse sa Texas, bago siya namatay, na si Yugi ay nakapag-invest siya ng 50,000 dyan sa region. Nung una, pinatikim siya, kaya nag-invest pa siya dagdag. Ayun, wala. Napunta lahat yan sa kay Alvarez. Tapos, sino pa yung nasintensya ng korte? Ang nasintensya ng korte para makulong ng habang buhay ay yung mga kanilang mga sugo.
kawawa naman yun. Sila ay ginamit lamang na piyon. Kaya yan po, ladies and gentlemen, ito naman, kagrupo pa rin ito ni Duterte hanggat sa huli na nag-organisa sila ng maisog rally, magkasama pa rin sila. Nang ibig sabihin, ay pinapakita ko lamang sa inyo yung aking fairness. Kahit sino yung may tinatawag na makikita natin na may kasalanan ay dapat